On my part po, yung may statements si Vice President Sara Duterte over the Yan. Maganda weekend. yan. She Oh. said na based on rumors or gossip, yung detention po ni former President Duterte sa The Hague. So, may basihan po ba yung ganitong comment from the Vice President? Ang comment niya based on rumors and Ang ginamit niya actually word ay nakakulong siya dahil sa Marites. Mga sindikato lang ho ang kukontra dyan sa napakagandang panukala na yan itong si Senator Robin Padilla. Dito sa video na to, sinupalpal ho niya itong si Leila de Lima. At dito rin ho sa video na to, pag-uusapan ho natin ang mga pinaka-latest na kaganapan dyan sa House of Representatives. Press con ho nitong si Princess Abante. Pero bago ang lahat ng yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga, ano nga ba itong kinontra nitong si Leila de Lima na to? Ang gusto ho kasi nitong si Senator Robin Padilla, babaan ang edad ng yung criminal liability of minors. Ibaba hanggang sa 10 taong gulang. Mga kababayan, tayo ho isang ayon dyan. Dahil sa mababang edad pa lang, lalo na ho dito sa Pilipinas, di ba? Yang mga kabataan, ginagamit ho ng mga sindikato dahil napapaikutan nila ang sistema. Alam ho nila, hindi makukulong. At pagka kinulong yan, makakasuhan pa ang pulis na nagkulong dyan, di ba? Ngayon ho, kung sakaling mababa ang criminal liability, ang mangyayari ho, sa murang edad ng bata, hindi ho siya basta-basta magpapagamit dito sa mga sindikato na to. Dahil alam niya, may kalalagyan siya kung sakaling gumawa siya ng kung anumang illegal, mapag-uusapan naman ho yan sa Senado. No? Pero point blank ay kukontrahin natin yung mga ganyang klaseng panukala. Kasi karamihan ho ngayon, ng mga krimen ngayon, ang mga nai-involve puro minor de edad. Yung tipong alam ho nila na hindi sila makukulong kahit mang-snatch sila, mang-hold up sila o kung anumang krimen ang kinasangkutan nila, hindi ho sila napapanagot. Kahit na meron ng malisya ang kanilang ginawa, napapakawalan pa rin sila dahil nga doon sa ginawa nitong si Kiko Pangilinan. Ano ba sabi nitong si Leila de Lima dyan sa panukala na yan, itong si Senator Robin Padilla? Hindi kriminal ang bata. Totoo naman yan, hindi kriminal ang bata. Ang batang naligaw ay hindi dapat ikulong, kundi kinakausap, inaaruga, at binibigyan ng pag-asa. Yan ang mga birada ng mga dilawan at mga pinklawan. Pero pagka hiningan mo sila ng solusyon, wala ho silang maibigay. Hanggang dyan lang ho sila, puro salita niya. Puro puro boka, puro pabida. Aarugain. Ha? Anong gagawin? Aarugain. Kakausapin. Anak ng tokwa. Pagka yung bata gumawa na ng krimen, meron ng nasa utak niya yan. Yung tipong yung hindi ako makukulong, yun laging nasa utak nila. Kaya karamihan ng mga na-i-involve sa mga krimen ngayon, alos minor de edad yung mga pagtutulak, di ba? Alam mo nila na yung binebenta nila illegal. Alam mo nila yung ginagawa nila mali. 15 anyos, 14 anyos, 16 anyos, yan ho yung edad ng mga nai-involve sa mga ganyang klaseng aktibidades. Ngayon, pagka hindi ho natin binigyan ng edad, hindi napasama yung edad nila dito sa mga gumagawa ng krimen na to, talagang mamimihasa ho yan. Hanggang sa pagtanda nila, matututo ho yan, magkakaroon ng kung tawagin criminal mind. Di ba? Magkakaroon ito na yung kinalakhan ko Dito na umikot buhay ko Ngayon, ang gusto nito si Senator Robin, habang bata pa, magkaroon ng disiplina na tipong hindi mo pwedeng gawin yan, brat. Mayayari ka dyan. Ito ang sabi nitong si Senator Robin Padilla. Tama po, ang mga bata ay hindi kriminal. Kaya ang mga nakakagawa ng karumal-dumal na krimen ay hindi dapat ituring na bata. Palakpakan natin itong si Senator Robin Padilla. Accountability starts at a young age to build strong
and responsible youth. Tama ko yung mga kababayan. Bata pala. Ito kasing mga pinglawan at dilawan na to. Masyado nilang pinaninindigan ang pagiging of nila. Yan ang ginawa nitong si Kiko Pangilinan, di ba? Di ba? Tama naman huyang panukala na yan nitong si Senator Robin Padilla. Pero ito lang ang ano ko dyan. Ang aking maisisingit. Kung ang krimen gawa ng dahil sa gutom, kumuha ng pagkain sa tindahan dahil nagugutom, hindi para ibenta, hindi para ipambili ng ipinagbabawal na droga. Kunyari, kumuha siya ng pagkain sa tindahan at kinain niya dahil gutom na gutom, bata 10 taong gulang o 11 taong gulang, 12 taong gulang, kumuha ng pagkain. Nakakuha siya ng pagkain at yung pagkain kinain niya, hindi niya binenta, hindi niya ginawang pera o kung ano pa man. Siguro yung mga ganong klaseng krimen na makukumit ng mga kabataan dapat mabigyan ng konting leeway ba? Kasi gutom yan bata yan, 'di ba? Gustong kumain yan. Kung mga ganong klaseng krimen ang makukumit ng mga nasa 10 taong gulang, pero ibang usapan pagka yan, ninakaw mo na aircon, ninakaw mo na electric fan para ibenta mo, para may pambili ka ng droga. Ibang usapan na ho yun. Pero yung pagkain, nagpunta ng convenience store, sinubo niya yung isang candy o tinapay dahil gutom na gutom siya. Siguro yung mga ganong klaseng krimen mabibigyan ng leeway dahil bata, 'di ba? Yung tipong leeway lang, yung konting intindi dahil bata, gutom. Hindi yun dahil meron siyang criminal mind, dahil kumakalam lang ang sikmura niya, kaya niya nagawa yun. Bigyan ng konting wiggle room kung tawagin, di ba? Ano pa ba mga pag-uusapan natin dito? Eto na nga ba sinasabi natin mga kababayan? Princess Abante, ano na naman bang kabalbalan to? Ano na naman bang kabalbalan to, Princess Abante? Meron ho siyang patotsyada dito kay VP Sara. Ano bang banat nitong si Princess Abante? Yung statement ni Vice President Sara Duterte ay based sa Martes. Ang kaso roon sa ICC ay ayon sa ebidensya. Talaga, madam? Ayon sa ebidensya yung kaso sa ICC? Bakit hindi sinampa dito nung nandito sa Pilipinas si Tati Digong? Bakit hindi sinampa dito? Bakit hindi siya kinulong dito? Kung may ebidensya pala, ano sinabi ng mga nasa pamahalan ngayon? Wala nang ebidensya, sinira nila. Anak ng toko. Asa na yung 3 hanggang 4 na witness na ililipad galing dahig? Nakapag-isip-isip, nakabalintunaan yung gagawin nila doon. Ayaw nila makipagpartisipa sa pagtataksil sa liping Pilipino. Wag niyo kami paandaran dito kasi kung merong ebidensya, based on evidence, dapat dito pa lang nakakulong na itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Anong palusit nila ngayon dahil walang ebidensya? Sinira na daw. Wag hong ganyan, madam. Napasyado kayo na paghahalata, ika. Eto, balik ko tayo dito kay Senator Robin at umpisa na ho natin ang tanungan dyan sa House of Representatives. Gate. We will begin with questions from Ross Cas of UNTV. Yung. Good afternoon po, Attorney. Since maulan po ngayong araw na to and may mga nakaka-apektong weather system sa bansa sa mga nakalipas na araw, paano po naka-apekto itong weather conditions natin sa SONA preparations? Kung meron. Sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin yung Sana pagka magsusona, yung sobrang lakas ng hangin, sobrang lakas ng bagyo, yung tipong yung batasan talagang lubugin hanggang ulo, di ba? Yung tipong malakas yung hangin, yung tipong walang kanselan, no? Yung, di ba? Sana, hindi pa problema. Para at least yung mga crocodile, yan ang gusto nila, maraming tubig. preparations natin. Malay natin, di ba, matauwa sila at isipin nila, nasa kay flood control. Di ba? Dapat ganun, dapat lumubog yung House of Representatives. Hindi naman siya naaantala. Of course, we will keep on monitoring yung developments ng ating panahon sa mga susunod na araw. Pero as of today, tuloy-tuloy at wala namang disruption sa mga preparations. Ano pong worst case scenario in relation with weather conditions ang pinaghahandaan ng interagency task force para sa Fort SONA? Well, I'll have to check later kung magkakaroon ng iba pang mga developments sa ating
sa ating weather. But sa ngayon, we are preparing na tuloy-tuloy at matutuloy ang SONA as prepared. Alright, pero meron po bang any contingencies if ever na bagyuhin o kaya po ay mas lumala po yung epekto ng habagat sa July 28 po na mismong SONA ng Pangulo? I would suppose there will be some contingency on how the SONA will be delivered in the event na mas lumala ang ating panahon. Pero kung ano yung mga detalye nun, wala pa ako. Sana sana malakas na malakas yung hangin, bagyo, ulan, lubog pagka nagsonas pong si Marcos Tondo. Tapos yung magsasalita na siya about sa flood control, biglang bulusok yung napakalakas na tubig diyan sa batasan, di ba? Para talagang yung mga crocodile masaya sila. Di ba? Para hindi parang nakukulangan ata sila sa tubig eh. O yan ang pinakamagandang diyan, di ba? Yung palamigin ng mga crocodile. Does it mean po, attorney, na walang possibility na mapuspo ng anumang physical What? gathering for the SONA of the Please. President? Sa ngayon, wala pa naman pong ganung uusap pa doon sa postponement of the physical gathering for the SONA. Earlier po, na-mention po ni Secretary General na kompleto na po yung guest list for SONA. Ilang libo po ba inaasahan nating bisita? Wala ako nung actual numbers ng mga naimbitahan at mga nagkumpirma. Pero in last year, I think that was one of the most attended SONA that we've had in recent history. If I remember, around more than 1,500 last year yung nag-confirm na mag-attend. And we are expecting that the numbers will be similar to that. I cannot give you exact figures as of yet. Last on my part na lang po, meron po bang necessity na mag-upgrade ng security measures ang batasang pambansa ang Kamara para po sa SONA or same lang ng security measures na ipinatupad last year? Hindi, Yeah, definitely. Kailangan dyan sandbag. Sandbag ang kailangan dyan. Ihandaan nila dun sa labas, baka basukin ng tubig. I think napag-usapan din naman yan kanina. Yung security measures for the SONA has already been finalized. It would be more or less the same as last year. Of course, there will always be adjustments on various situations or concerns, but just the same, the security group are all prepared for next week's SONA. Thank you po. Thank you, Ross. We now recognize Melalis Moras from PTV4. Hi, good morning po, Attorney Princess. Follow-up lang po dun sa mga SONA questions ni Ate Rose. So, meron po bang any security threats na binabantayan? Sa ngayon, wala naman akong alam specifically na binabantayan. Of course, the Philippine National Police and I would suppose the Presidential Security Group are always prepared for any security threat, no? But any specific, well, I have no information. Opo. And ma'am, meron na po bang dun sa mga nauna nang na-invite, may mga additional po bang personalities na nag-confirm at nagsabi rin na hindi sila makakapunta? Kasi earlier, sabi ni Secretary General Velasco, yung OVP daw, nagsabi na hindi makakapunta ang Vice Presidente. May mga nadagdag po bang pangalan na nag-confirm na pupunta or nag-confirm na hindi pupunta? Ganon kakakapal ang mukha nitong itong administration na to. Pagkatapos yung gagawin ng pamilya Duterte, tapos i-invite kayo. Di ba? Ang lalakas ng mga saltik nila sa utak. Wala akong information sa mga nag-confirm at hindi nag-confirm sa side ng House, no. I've seen the reports of those who made their statements that they will not attend, but any confirmation on that wala akong data. Opo. Ma'am, nung weekend, naglabas lang po kayo ng statement about, House confirms compliance with Supreme Court, reiterates constitutional adherence in impeachment process. May I ask kung nabigay na po today yung physical copy nung tugon ng House sa Supreme Court, and can you just
elaborate for soundbite purposes lang po yung naging statement niyo po about this? Yes, last Friday, the House of Representatives, through its counsel, the Solicitor General, already filed its compliance with the Supreme Court on the constitutionality of the initiation of the impeachment proceedings. That was done via it was electronically filed. Yung physical filing, I think, they attempted this morning, but because of the weather situation, mukhang nahirapan ata sila. So, we are awaiting some updates. At most, baka Game. via registered mail ma-file today. Opo. And ma'am, after nito, ano yung inaasahan nating susunod na mangyayari dito nga sa impeachment proceedings? Well, dun sa Supreme Court case, I guess we will just have to await on the next steps by the Supreme Court. But for the Senate, we await for the start of the trial as mandated by the Constitution. Yes. Thank you, ma'am. Thank you, Kuya Red. Thank you, Mela. Let's now hear from Kat Porbes from Radyo Pilipinas. Magandang hapon po, Attorney Princess. One question lang po on my part. Ang House of Representatives po ba, meron pong gumugulong ba na relief operations para po sa mga naapektuhan ng bagyong Krising at Habagat po? Yes, Speaker Martin. Siyempre, tanong na yan, alangan naman galing yan kay dyan sa reporter. Galing yan sa House of Representatives, pinatanong yan. Ito na, tanong mo yan ha. Anong bahala sa'yo? Romualdez already activated the quick relief and response operation. He's coordinating with other members of the House that would need assistance para sa kanilang mga constituents, sa kanilang mga distrito, sa maaring naapektuhan dito sa bagyo. I understand meron ng iilan na communicate sa office ni Speaker Martin, and the Speaker, in his capacity as member of the House of Representatives, will help in assisting the other members in coordinating with the various agencies of the national government para makahingi ng mga relief goods and other assistance na pwede mabigay sa mga constituents nila. Wala ako nung information pa kung sino-sino mismo yung mga yun. I understand there are those that have communicated from Palawan and others from the National Capital Region. Thank you, Kat. Janes Capanti is next from GMA Online. Good afternoon po, Attorney. On my part po, yung may statements si Vice President Sara Duterte over the weekend. Maganda yan. She said na based on rumors or gossip, yung detention po ni former President Duterte sa The Hague. So, may basihan po ba yung ganitong comment from the Vice President? Ang comment niya based on rumors and Ang ginamit niya actually word ay nakakulong siya dahil sa Marites. Ganun yung pagkasabi nakakulong po niya. well, yung statement ni VP ay base sa Marites. Ang kaso doon sa ICC ay ayon sa ebidensya. Siguro doon tayo tututok. Kung Asan ang ebidensya? Si Las Cañas, si Matobato. Mga naakusahan na nagsisinungaling. Si Matobato, yun yung ebidensya nyo. Naknantawa kung yun ang ebidensya nyo, ayawan na. Kung isa pa lang sinungaling ang pagbabasihan ng mga ganyang klaseng ebidensya, makukulong ka na sa ICC, anak ng tokwa. Ito sigurado dito, Aling Princess. Pag natapos ang administrasyon na to, pati ikaw, marami kang dapat na ipaliwanag. Unang tanong dito, sinong bumili ng makeup mo?
Sino nag-spray ng spray net sa ulo mo? Anak ng tokwa, nung unang press con mo, porque tinawag ka na ulit ba? Tinawag ka na pangit. Lahat ng press con mo ngayon, talagang pinaghandaan mo, pati damit mo. Anak ng tokwa, sinong bumili niyan? Talagang busog na busog kayo ah. Kung ano yung pinagbabasihan ng mga reklamo, hindi ito galing sa anumang chismis. Ito ay galing sa mga ebidensya at mga testimonies ng mga witnesses. Walang problema yan. Okay lang yan. Nasa upper hand kayo eh. Sulitin nyo lang. Kaso 3 taon lang yan eh. Si dating Pangulo Rodrigo Duterte, mag-12 years na yan, pero nandito pa rin kami mga taga-suporta niya. Ang tanong, di ba? Ang tanong, sa tingin nyo ho ba pagtatapos na tong administrasyon na to, thank you na lang tayo lahat? Okay lang yun. Okay lang lahat ng kababuyan nyo na to lahat? Hindi, siyempre. Aabot tayo, pero sigurado dito, hindi matatapos ang pagsuporta ng mga kababayan natin kay dating Pangulo. Yan ang sigurado. At yung amo mo, pagka wala na sa kapangyarihan, anak ng tokwa, lahat kayo, marami kayong dapat sagutin sa sambayan ng Pilipino. Walang kaliwa kanang baha ngayong mga panahon na walang magtatanong dito sa mga reporter na to. Tinatanong nyo, relief operation. Hindi nyo itatanong bakit hindi gumagana ang flood control? Anak ng Petrang Garapata. Ayoko na. Follow up lang po. She also said that ICC should let go of this case. Bitawan nyo na. That's what she said. Kasi dapat mga Pilipino lang daw po ang nagde-decide tungkol sa Ganda ng ngiti ng kaso tatanong ah. ni former President Duterte. Having said that, reasonable ba yung ganung appeal ni Vice President Duterte considering that there is no pending case filed against the former president here in the Philippines? Well, the House of Representatives are not hindi naman involve ang House sa ICC case. In fact, Uy! Ganyan sila, harapang kasinungalingan. Anak ng tokwa, o ano yung Tuadcom? Ano yung mga findings ng Tuadcom na di o mano, yung mga ginamit sa ICC? Problema sa inyo eh. Nuknukan kayo ng mga sinungaling dyan eh, kaya anak ng tokwa, sige na nga. time and Sabi time mo eh. again, sinabi na rin naman ng mga members of the House na hindi sila nakialam at nakikialam doon sa kaso sa ICC. So, hindi rin, wala din sa saklaw ng House of Representatives yung hinihingi ni Vice President Sara, pero bilang abogado, tingin ko alam naman din niya kung paano yung proseso sa mga ganitong klasing mga judicial bodies, ano na yung dapat nilang gawin. They have their defense lawyer to assert that before the court. Thank you po. That's all. Okay na. Thank Yun lang you, naman talaga ang, Lunesca. Dwight De Leon from Rappler is next. Hello po, good afternoon, attorney. Attorney, magkano yung ginastos pagkakarinig ko, attorney. Attorney pala, sorry. ng House of Representatives for this year's State of the Nation address? Maalala na natin last year, nagkaroon or nakatanggap ng kritisismo yung House. Siguro confusion kung paano kinastos yung 20 million budget. This year ba, ano yung budget natin para sa SONA? Unfortunately, wala ako nung figures nung budget Oy, kaya, tama, for no, the SONA. Magkano kaya yan? Bakit di mo tanongin si Reginald Velasco? But as far as I know, Sorry. Mali. Tama no, si Velasco. Tanongin mo si Velasco. yung mga allocated na budget for the SONA katulad ng mga nabanggit last year, it's not just to be spent on that day. Budget for the whole preparation for the SONA, and also may iba't ibang ahensya din na naghahanda para sa SONA. So, kung yung specific figures, wala akong mabibigay sa ngayon. Okay po. Attorney, how prepared is the House in the event that Vice President Duterte shows up next week umattend ng SONA? Kasi di ba sinabi na niya na hindi siya dadalo sa SONA sa ikalawang pagkakataon? Ready naman po ang House of Representatives to welcome all
officials of the government to attend the SONA, especially bilang isang vice president. Dapat din kasama rin naman sa kanyang tungkulin na makinig sa magiging report ng ating presidente. The House of Representatives is ready to welcome for her to attend and listen to the report of the president. On another matter, last week, ang COMELEC approved the substitution sa Tingog, allowing Congresswoman Yeda to be back in the House of Representatives. Can you just explain to attorney how did this happen? Kasi isn't she already on her fourth term by next Congress? Ano po yung explanation doon? Unfortunately, I cannot explain it as House spokesperson because by the COMELEC eh. On the part of the House, I do not even have the information if we have received any official communications from the COMELEC on the matter. Personally, I have read through various news outlets of the update, but on the specifics and legality, hindi ko pa siya ma-discuss as of today. Okay, pero ma'am, ano na lang yung siguro sentimiento nyo as House spokesperson doon syempre sa mga kritisismo na mas nag-enable ng political dynasty yung ganitong ginawa na pag-angat kay Congresswoman Yeda bilang representative again of Tingog. So now, Speaker Romualdez, yung kanyang anak na si Andrew Julian, and also Congresswoman Yeda, they will all be part of the 20th Congress. The House of Representatives will only accept kung ano yung mga rulings ng COMELEC in situations like this eh. The House doesn't determine who are those that will be who are the from the nominees of the party list kung sino yung uupo. It is based on the proclamations from the COMELEC. So as to opinions, hindi naman nagbibigay ng ganyang klaseng opinion ng House so far on that. Okay pa. Thank you po. Thank you, Dwight. Darlene K. from GMA7, please go ahead with your questions. Magandang umaga po. Ma'am, sa follow-up lang ako dun sa SONA preparations. Last year, nag-release yung House of Representatives ng guidelines tungkol sa mga susuotin ng mga attendees. And I remember last year, may mga umalma doon sa guideline on protest clothing. This year po ba, may similar guideline po ba tayo o ano po yung gusto nating sabihin na reminders? Actually, hindi ko siya nakita masyado. Pero, of course, the SONA is an important event. Importante yung report ng Pangulo sa mamamayan. And while we welcome everyone that will be attending, we expect everyone to be in the proper attire and decorum. Follow-up lang, ma'am. Last year kasi natatandaan ko merong specific guideline on yung mga words na Yes. or statement na ma-print or malalagay sa damit or anumang part of clothing. May ganun din po ba this year na pagbabawal? Hindi ko specifically pa siya na tignan. Again, it would fall on decorum din, no? Na siguro sa pagrerespeto ng proseso ng SONA ay maging respectful din tayo sa ating decorum din dito pagpasok ng House. Are you done with your questions, Darlene? Thank you, Darlene. Rosalie Kasigan from UNTV. Mag-follow up lang po on impeachment. May we know for the record, ano po yung naging tugon ng House dun po sa hininging information and documentation po ng Supreme Court on the impeachment case? Nilinaw ng House of Representatives sa Supreme Court na lahat ng naging actions ng House of Representatives ay ayon sa
internal rules and regulations nito at ng konstitusyon. Yung tatlong impeachment complaints na na-receive ng December were acted upon within the 10 session day requirement of the Constitution. And the fourth impeachment complaint was acted upon also within the bounds of the Constitution as well, where we had 215 members of the House of Representatives signing before the Secretary General the complaint before it was transmitted to the Senate. And dun sa ibang matters that were asked by the Supreme Court, these were actions done within the internal rules and regulations of the House of Representatives, which fall under its legislative powers as a co-equal body. Ano po yung particular na response niyo po dun sa hinihingi ng Korte Suprema in relation with kung nabigyan ba ng opportunity si VP Duterte na sagutin yung po mga ebidensya na inihain laban sa kanya? Kung nasuri po ba ng mga House members yung po mga articles of impeachment bago po pirmahan at i-transmit sa Senate? At kung ano po yung batayan ng kapangyarihan ni Secretary General para po wag i-transmit agad yung impeachment complaints sa Office of the Speaker? Sinisiguro ng House of Representatives na yung right to due process ni Vice President Sara ay natugunan sa buong proseso. At lahat ng mga naging actions ng House of Representatives ay pasok sa internal rules and regulations na ginawa nito regarding the initiation of the impeachment complaint. It is imperative also to recall that the initiation of an impeachment complaint lies solely with the House of Representatives. Yun po yung paliwanag niyo po dun sa binigyang diin ng House na meron pong exclusive authority on internal deliberations? Yes. Opo. Na lahat naman po yan ay ayon dun sa kapangyarihan ng House sa paggawa nila ng kanilang internal rules and regulations at pasok din ito sa kapangyarihan ng House of Representatives na binibigay ng saligang batas. Ma'am, sorry, pa-follow up lang din po, kasunod din po doon kay Ate Rose, yung tungkol sa 10 session days, para mas maliwanagan lang po, paano po ba Oo, yung system? according sa Constitution, nire-require na ang impeachment complaint must be included in the order of business within 10 session days, which was followed according to the schedule of the House of Representatives. Can you elaborate lang po paano po ba, how it works yung one session day, second session day na May schedule naman ng session sa House eh. So, yung dates of when it fell, pasok siya dun sa mga session days. Wala lang sa akin yung detalye nung per complaint kung ilan siya per na session day. Wait lang, nasa ba? Pero iba po yung calendar days dun sa session days. Yes, magkaiba yung calendar days. Iba yung session days. Pag suspended ang session, hindi siya kasama sa session day. Kaya nga, I'm looking for yung listahan nung per complaint kung ilang session days siyang pumasok. But definitely, I think the first complaint was within 9 session days siya nung naipasok sa order of business. So tama ma'am, no? Kapag suspended lang, hindi pa siya counted as one session day, dapat adjourned, tama? Yes.
Thank you, Rose. And sino pang next? Si Lenesca again. Go ahead. Sorry. Clarification lang po dun sa session days. So yung first 3 po, na complaints, lahat na aktuhan within 10 session days. Would that be correct? Yes, all of them were acted on within 10 session days. Meaning po na calendar, tama po. Na UBI. Nalagay po sa UBI, tama po. They were transmitted to the Speaker of the House and included in the order of business within 10 session days. Okay po. Sa yung second po,